Patuloy mo kaming minamahal. Mga kapatid, magandang umaga po sa hapong ito. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin siya. Talagang ang Diyos ay makatarungan, no? Pantay-pantay yung pagmamahal niya sa atin. Bawat araw, binibigyan niya tayo ng 1,440 minutes every day. Pantay-pantay yan, regardless kung mayaman ka, mahirap ka. Kaya, mapalad tayo ngayon. Ito, tayong lahat na nandito, lalong-lalo na yung mga alagad na naglilingkod dito, talaga yung time na pinagkakalob ni Lord ay well invested. No? Yung ibang mga kapatid natin, sa iba naman na nila ginagamit yung oras at kakaibang biyaya naman yun. Pero yung biyaya na tatanggapin natin ay pinakamataas na uri ng biyaya yun. Sapagkat ang ina-aim natin, ang goal natin is buhay na walang hanggan, na hindi nabibili ng pera. Kaya patuloy nating gamitin itong oras na pinagkakalob niya sa atin. Huwag tayong magsawa sapagkat nakikita na natin yung gift o yung biyaya na ipagkakalob ng Diyos sa atin. Kaya maging patient tayo, maghintay tayo. Kasi kung mag-quit tayo ay sayang yung puhunan natin dito. Kaya saludo ako sa mga alagad, sa mga caps, sa lahat ng araw-araw na nagbibigay ng time dito. Alam kong higit pa doon yung binalik ni Lord sa kanila. Napakaganda po ng tema na pinagkalob ng ating kapatid, malasakit, no? Malasakit. Kaya sa akin naman ang pagmamalasakit ko, inuukol ko una sa aking pamilya. Kasi sabi nga nila, charity begins at home. Kaya sa pamilya muna, inaayos ko muna yung pamilya ko. Then siguro kung ayos na yung pamilya ko, unti-unti akong lalabas. No, sabi nga nila, bago natin alisin yung puwing ng kapwa natin, sarili muna natin. Bago natin iwalisin yung bakuran ng iba, tayo muna. Linisin muna natin kasi useless. Hindi tayo papakinggan ng ating kapwa kapag lalabas tayo na hindi ayos yung ating bakuran. Kaya yun ang doon ako nag-i-start, no? Bilang member ng ME, talagang yung sa amin, yung pangangalaga sa pamilya. At nakatulong talaga sa aming pamilya na mabuklod yung aming pamilya. At yung mga anak namin ay bago matulog, no, ay sama-sama kaming darasal. At unti-unti si Lord ang humuhubog sa kanila na nagkaroon sila ng takot sa Diyos, lumaki silang maayos at talagang nag-aaral silang mabuti. Kaya ang laki ng pasalamat ko kay Lord kasi ngayon sila ay responsable at lahat sila ay may trabaho na po. No? Gusto ko na magkasawa yung aking panganay pero wala pa po kasi inuuna niyang hindi siya nagmamadali. Pinaplano niya mabuti yung future nila. Kaya yung pagmamalasakit sa pamilya, unahin natin dahil yun ang pundasyon. Ito yung maliit na simbahan na kailangan ayusin natin. Kasi nga po, hindi nagilingid sa ating kaalaman na maraming bata ang napapabayaan ng kanilang magulang. Kaya naliligaw sila. Kaya papasalamat tayo kaya pa Kunching kasi tinanggap niya yung gawain ito at talagang iniipon niya tayo upang yung banal na salita ng Banal Espiritu ay mapasa atin, mapasa puso natin at pag isinabuhay natin talagang ang laking biyaya ang ating tatanggapin, tatamuhin basta magpatuloy lang po tayo. Kaya alam niyo po ang ating kaligtasan ay nagsisimula sa pananampalataya. Kaya makakapakinig lang tayo kung
kung pupunta tayo dito, makinig dito kay Ponching at saka yung mga share ng bawat isa sa atin, yung mga experience, yung mga encounters ng mga kapatid. Kaya lumalakas yung ating loob, lalong-lalo na yung may mga karamdaman. Lumalakas ang ating loob na lumaban. Hindi tayo manghihina. Kasi alam nating may Diyos eh. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sabi nga nung isang nabasa ko your greatest, God is greater than your greatest challenge. Mas malaki ang Diyos kesa mga pagsubok sa atin, mga problema natin sa buhay. Yun ang tinatanim ko parati sa isip ko, na mayroon tayong Diyos. Alam kong hindi niya tayo pababayaan dahil mahal na mahal niya tayo. Lalong na kung nakikita niya na tayo ay nagsisikap sa buhay na ito. Talagang alam kong hindi madali ang pagpapakabanal, ang pagpapakababa, no? Yung malasakit sa ating kapwa, hindi madali. Pero kung ang Diyos, ang Holy Spirit, ang lumulukob sa atin, alam ko yung mga mahirap na bagay na ito ay makakayanan natin. Mahirap talagang umibig sa ating kaaway. Yun ang pinakamahirap sa lahat. Pero magagawa natin ito pag tayo puspos ng Holy Spirit. Humihingi tayo ng tulong sa Ama, sapagkat bilang tao, mahirap, no? Nag-struggle talaga tayo. Hindi tayo consistent. Hindi araw-araw na may time na medyo natitinag din tayo bilang tao. Pero kung patuloy tayong magdarasal, araw-araw, paggising sa umaga, lumuhod na tayo kaagad upang yung buong maghapon ay parang very peaceful ang paglipas ng panahon, ng oras. Kaya yun sa akin lang sa experience ko talaga yun. Kung minsan parang malapit na akong mahulog sa pagkakasala, then magdasal ako. No? Kasi bilang lalaki, lalong-lalo na kapag yung nag-abroad yung asawa ko, ng misis ko, talagang nandyan ang tukso. No? Mismo lalapitan ka ng tukso, papadalahan ka rin ng ating kalaban upang malayo tayo sa Panginoon para magkasala tayo. Pero kung tayo ay tumatawag parati sa Kanya, lumulud sa Kanya, nagmamakaawa, hindi tatalab sa atin yung bagos lalayo yung pagsubok na yan. Makakayanan natin, magiging matatag tayo dahil sa panalangin na yan. Maalala ko yung dalangin ni Elias, kung naalala nyo sa Bible, si Elias, no? Itong dakilang propeta na ito, na nag-pray siya, no? Nagdasal siya na huwag umulan. Hindi ko alam kung anong motibo niya kung bakit nag-pray siya. Siguro dahil masasama yung mga tao, pinag-pray niya na hindi umulan. Hindi nga umulan ang 3 taon at kalahati. Di, siyempre, taggutom yun. Walang maitanim, walang palay. Kaya, ayun ang yung kadakilaan na pagdarasal. Nung manalangin siya uli, umulan. No? Pero after 3 years na yun, mahigit, umulan, namunga yung mga pananim. Kaya, yung importansya ng kadakilaan ng panalangin ay kailangan talagang gawin natin araw-araw. Hindi kung kaya mo ng oras-oras, gawin po natin dahil subok ko po ito eh. Dahil sa umaga, nag-prepare na ako sa sunod rosary na, then alas 3, nagdadasal din ako. Bago ako tinawag ni Lord dito, 1990 po siguro, kung nagpe-pray na ako ng alas 3 sa Divine Mercy. At nakarating na po ako dito, pero hindi pa ako ganong dito. Nababalitaan ko lang kung minsan doon kay late Sister Irma doon sa Baliwag, doon sa Pidama. So ma-attend din ako paminsan-minsan. At pero nung nagkasakit yung anak ko at sinabi ng doktor na walang kagalingan yan. Hindi ko pinakinggan yung doktor, no? Dinala ko siya dito dahil napakarami ng kahiwagahan ng Diyos, no? Andyan si Lazaro na 4 na araw nang nakalibing, binuhay niya, no? Mabaho na siya pero binuhay niya. Hinawi niya yung dagat, nakadaan yung mga Israelita.
Sino ang makagagawa ng mga yun? Napakaraming, yung anak ni Jairo, binuhay din niya. At si Bartimeo na bulag, nakakita siya, pinanganak ng bulag yun. Sabi ko sa isip ko, yung anak ko lumabo lang yung mata, may magagawa ang Diyos dito. Kaya salamat sa Diyos at patuloy siyang nakakapagtrabaho. Dati nasa Mindanao siya, ngayon inilapit siya ni Lord dahil sa yun ang request namin. After almost 7 years sa South, andito na siya sa Bulacan. Kaya ang laking pasalamat ko kay Lord talaga. Kaya patuloy lang tayo at hindi lang yung anak ko yung nakinabang doon sa biyaya nung pagpupunta-punta ko dito. Bagamat once a week lang kami dito, naramdaman ko rin na ako rin pala may karamdaman. Bagamat dati na akong naglilingkod, pero noon malimit akong nagagalit, no? Malimit akong nagagalit. Pero simula nung once a week lang ako pumupunta rito, naramdaman kong naging medyo pasensyoso na ako, nag-grow yung patience ko, at talagang yung pagtitiwala ako kay Lord. Dati kasi para bang nababagabag ako pagka halos wala ng pera sa bulsa. Ayun, marami sigurong sa inyo ang katulad ko, pero ngayon hindi ako nag-aalala dahil alam kong mahal tayo ng Diyos. Kung siya ang unahin natin, sabi nga niya, seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Lahat ng bagay ay idadagdag ng Diyos kung siya ang uunahin natin. May isa pa po akong i-share dito, no? Nung bago-bago pa lang po kami dito, ay, kung maalala nyo ay Yolanda, nung November 8 ba yun? Kung tama yung aking pag-recall. Nakagayak ng ipasargery yung anak ko noon . Tapos tinanong ko siya kung magpapasargery, hindi na. Pero nakapag-loan na po ako kasi po pensioner po ako. Niloan ko yung pension ko para sa surgery ng anak ko. Then dumating ngayon tong Yolanda, hinipo ako ni Lord, yung pag-surgery, pinadala doon. Alam niyo po ang nangyari, nung pinadala ko yung halaga na yon. First time sa buhay ko, sa ani ko, sa bukid, ay talagang siksik-liglig, umapaw pa, sabi nga niya doon sa Luke 6:38, no? Kung tama yung ko. Siksik, liglig, umaapaw pa yung binigay ni Lord sa akin. Doon kasi twice a year lang kami magtanim ng mais. Kaya first time na ganun kalaki yung inani ko. At talagang pinupuri ko sa Lord. Tama yung niya na kung matuto kang magbigay, talagang ibabalik niya sa iyo. Siksik, liglig, at umapaw pa ang ibabalik niya. Kaya sa atin, hindi sinungaling ang Diyos. No? Talagang pag sinabi niya, totoo yan. Kailanman di magsisinungaling ang Diyos. At kung ano yung itinanim natin, yun din ang aanihin natin. Kaya siguraduhin natin na yung ating itatanim ay malasakit sa ating kapwa na kalarawan ng Diyos. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa maganda niyong ibinahagi, kapatid. Patuloy lang po tayong manalig at manampalataya. Daman-daman na po sa inyo ang malalim na pananampalataya sa Panginoon. Patuloy lang po tayong manalig at manampalataya at hindi po tayo pababayaan kailanman. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang ating kapatid na Mirna Andrada. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Thank you, Lord. Salamat pong muli, Panginoon, sa panibagong araw ng linggo. At muli ay niloob mong maging bahagi ako ng gawain mong ito, pangkabanalan. Samot dalangin sa tuwin na Ama, ang bawat paghahandog at pag-aalay ko sa iyo, karampot man, maging kapakipakinabang sa bawat isa. Manguna't maghari ka po, Ama, sa buo kong katauhan. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ang Diyos.
Salamat po sa Panginoon. Napakaganda po ng tema ng ating kapatid, malasakit. Kung paano po naramdaman natin sa ating puso. Kung paano yung malasakit, ano po, sa katauhan ng isang kinalugdan bilang Papa, si Pope Francis, ano po, ang pagmamalasakit sa sambayanan ay talaga pong naramdaman natin. Buhay na buhay po ang Diyos sa kanyang katauhan. At siyempre po, lahat ng itong nagaganap kung bakit isa ako sa napabilang na nakasama sa paghayo, ano po, upang masilayan at maramdaman ang Panginoon, maramdaman ang kadakilaan ng Diyos sa katauhan ng ating Papa, ng mahal na Papa. Salamat po sa katauhan ng mahal na Apo Kunching na ginamit niya kung kaya't tayo ay nakasilay sa kaganapan. Malasakit, ano po? Bagamat ako'y tinawag ng Ama sa harapan upang mag-alay ng awitin, kaprasong pagbabahagi. Kahapon po sa kaganapan, nakakagalak sapagkat wala kang nasilayang mga sakitan o anumang mga bagay na makapagdudulot sa iyo ng tanong o kahinaan sa iyong kaisipan, kundi sa kabila ng ulan, sa kabila ng siksikan at dagsang tao na pinahatid ng Panginoon sa dakong yon sa pagdating ng ating mahal na Papa. Nakadama po, talagang damang-dama ko po at ipinasilay mismo sa aking mata ang kung ano ang ibig sabihin ng salitang malasakit. Ano po? Kung saan sa tema ng ating kapatid ay kabahagi kahapon sa kaganapan. Nang matapos na po ang kaukulang kaganapan na loobin ng Ama na sa isang mabilis na pagdaan ng sasakyan ng mahal na Papa ay nakasilay po ilan sa atin kaming kapatid natin. Bagamat mabilis ang pagdaan, damandama ko po ang pag-ibig ng bawat isa na nagsisiluha at sumisigaw ng Pope Francis, Papa, I love you. Yung mga ganun po, ano? Napakasarap po. At pinasilay din po sa akin ng Panginoon ang kapirasong kaganapan ukol sa salitang malasakit. Nung pauwi na po, kasi tinuran po ng mahal na Apo na kapag natapos na hindi na po kami tutuloy sa Luneta, ano po sa Quirino Grandstand, hindi na po sapagkat siguro kalooban po ng Ama sapat na yon sapagkat naririnig na po namin na punong-puno na po sa dakong yaon at hindi na rin po kami makakapasok. Kumbaga, yun po ang kalooban ng Ama, masilayan ng Papa at maramdaman ng Espiritu ng Panginoon sa kanyang katauhan. Kaya po nagdesisyon na magsisiuwi na. At nang magsisiuwi na po kami, ang tao po ay higit pa sa langgam. Hindi ka po humahakbang, parang ganyan na lang po. Subalit walang naganap na tulakan na kami nasaktan. Ako po, sabi ko sa kapatid na Alan, halika na at baka tayo magkaligaw-ligaw. Habilin po ng mahal na Apo magsama-sama. Subalit, sa kaukulang gampanin, doon po pumaloob yung salitang malasakit. Habang kami naglalakad, akay-akay po ako ni Mother, ng ating Mother of the House, si Mother Marisa. At kung gaano katulin maglakad ang mahal na Apo, nung kami paparoon pa lamang, kami po ay talagang nagdudumali ang bilis pong lumakad ng mahal na Apo, nung papunta pa lang po, ano? At magkahawak po kami ng kapatid na Tita Amor. Subalit, kuminsan talagang yung insidente hindi maiwasan na ano po yung paa niya, medyo na, hindi naman po siya nasaktan. Sa kahahabol po namin sa mahal na Apo, napakabilis po niyang maglakad. At pilit po kaming sumisingit para kami magkasama-sama. Purihin ng Diyos nang makarating na po sa dakong yaon. Ito na po, nung pauwi na. Akay po naman ako ni Mother. Hindi ko alam kung paano nakalusot. Ang bilis din pong maglakad ni Mother Marisa. Akay-akay po ako. Sunod lang po ako ng sunod at hindi ko po namalayan ang kabiyak ng puso pala'y naiwan na. Hindi ko na po siya matanaw. Noon natatanaw ko, kinakawayan ko kasi nawala na po. Sabi ko po sa anak na Melissa, balikan mo ang tatay mo. Lakad po, lakad. Nung makarating na kami sa medyo maliwag, sabi po ni Mother, saan si Kuya?
Sabi po ni Mother, huwag mong alalahanin yun, di pa babayaan ng Ama. Yun po pala, kaya po pala naiwan ng kapatid na Alan, andon po yung salitang malasakit. Mayroon po palang isang taga-sunod po sa ating mahal na Papa na nadismaya. Para pong nadismaya. Kumbaga, ibinigay po niya yung kaukulang kaloob ng Ama sa kanya na siguro wala man siyang magawang on the spot na mabigyan niya ng lunas yung pong kaloob ng Diyos sa ating bibig upang masambit man lamang natin doon sa ating kapwa. Yung pagmamalasakit na sabi ko, anong tinuran mo? Ay, sabi ko, painumin yun ng tubig o himas-himasin, ibilagay sa malawag na dako. At habang kami po ay naglalakad, si Mother Marisa, dala-dala po niya yung bag niya na may mga lamang pagkain, may mga chocolates, yung mga natirang pagkain o siguro hindi sadyang kinain. At habang naglalakad po kami na para kaming umuusad na para pong umaagos lang kami, namimigay po si Mother ng mga pagkain sa bag niya, yung mga may chocolate, may mga banana chips, at kung ano-ano pong pagkain na maging, hinahaapo-hapo lahat yung mga kapatid na alagad. At maging hindi po yung mga alagad, maging yung mga bata at kung sino yung nakalapit ay naabutan. Kaya po, galak na galak ako na nakaabot ako sa pagbabahagi sapagkat di po ba, doon sa kaganapan na yun doon po nakapaloob yung salitang malasakit. Amen po ba? Yun po yung pag-ibig na doon sa mga maliliit na kaparaanan ay talagang naramdaman ko yung pag-ibig na inialay ng Panginoon sa katauhan po ni Mother ay yun nga po na talagang hindi lang sa malalaking bagay, doon man sa mga karampot na bagay. Kung mula sa puso't damdamin, ikaw ay nagmamalasakit, nakapagdudulot ka po ng galak sa ating kapwa. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Kasi natutuwa po ako Sabi ko, si Papa naghahasik ng pag-ibig sa pamamagitan ng kamay niya. Sabi ko, Mother, ikaw naman namimigay ka ng mga pagkain sa daan. Nagpapagalak na lang po kami habang kami parang sumasadsad na bangka. Hanggang sa, ayun nga po, nakauwi na kami, wala pa po sa bus na kami, wala pa sila kapatid na Alan. Nandun po yung pananalig ko na hindi sila mawawala. Bagamat naligaw silang konti doon sa paikot-ikot, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Sapagkat kasama natin ang mahal na Apo, doon sa ating paghayo, ando na yung pananalig na sa kanyang katauhan, taglay niya ang banal na espiritu ng pag-apuha, pagkalinga. Walang nagutom, walang sumakit ang tiyan, walang sinumpong ng pag-ihi. Kahit may mga naka-diaper ay hindi naman po nagamit yung diaper. Ito po kasi kasama sa pagbabahagi. Baging ako ay nagsuot din. Subalit kay buti ng Diyos at hindi niya pinahintulutan na may mga kaganapang gayon. So, siguro po, alam ko marami pa pong magbabahagi. Galak sa puso kong maibahagi yung kaukulang kahulugan ng malasakit sa karampot na bagay. Salamat po sa Ama, saan ka mang dako humayo, sa pamamagitan ng ating natutuhan mula sa Panginoon, mula sa banal na Espiritu, sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching, ay nagsisilbing kapaki-pakinabang, nagsisilbing makabuluhan, sapagkat saan man dako, kapag ginamit mo yung pagmamalasakit sa kapwa, ikaw rin naman ang magagalak. Di po ba? Kung halimbawa po, yung kapwa natin, walang maupuan, gusto mo, ma-occupied mo lahat yung upuan, nakakagala kasi, ito na lang po, kapraso na lang po, si Mother at ang mahal na Apo, hindi ko po alam kung sino pa yung kasama, gusto po nilang mag-CR, sila po ay pumunta dun sa kabilang kalsada. Nakakagalak po, nang bumalik ang mahal na Apo at si Mother, mayroon po silang akay-akay na panibagong kapatiran daw po yun. Nakatabi nila sa restaurant, parang nakasalo nilang magmerienda o siguro nagpahinga. Nung pong bumalik na sila doon sa upuan namin, sa pag-aabang sa mahal na Papa ay may kasama po silang 2 o 3 babae po. At sabi po ni Mother, yan, bagong kapatiran, bagong akay. O di po ba napakabuti ng Diyos sapagkat saan man dako, dito sa dakong ito, saan man dako tayo humayo, kapag kapiling natin ang banal na Espiritu, higit lalo kapiling natin ang katauhan ng mahal na Apo na pinaghaharian ng banal na Espiritu, napaka-smooth po. Nakauwi ng may galak, maluwalhati at buong kaligtas at kapayapaan. Maraming salamat po. Kaya po ngayon, nais ko pong awitan ng ating Panginoon at
para po sa inyong lahat. Ganon din, ang awiting ito ay isa sa paboritong awitin ng ating kapatid na si Mami Grace, Tita Grace. Bagamat hindi ko pa po nabigyang kaukulang pansin yung awiting gusto niya, yung People Needs the Lord, sapagkat naging busy po sa pag-alis nga po papunta sa Papa. Ito, isa po sa paborito nyo, siguro po mga ilang araw pa, maaawit ko na para po sa inyo. Sapagkat ito po isang simbolo din ng malasakit, sapagkat sa nakikita nating pagbabata ng ating kapatid sa kabila ng kanyang ngayon na sitwasyon niya, na hindi po natin siya nakikitang lumiliban. Ano po? Sabi nga ni Mami Beth Chico, isa siyang idolo. Ito pa po pala habang nasa daan, panayang ring ng aking cellphone. Hindi ko po madampot kasi nakaipit, malakas ang ulan. Sakto pagbaba ko po ng tahanan, nakita ko miss call galing po kay Mami Beth Chico. Pagdakat, tinawagan ko po. Damandama ko po yung pagmamalasakit ni Mami Beth. Asan man po si Mami Beth? Maraming salamat po, Mami Beth Chico. Naramdaman ko po yung pagmamalasakit niya na inaapuhap niya yung mga bagay na nagtatanong siya, nasaan na daw po kami. Siguro nag-aalala din po siya dahil malakas ang ulan. Sabi ko, Mami, dito na po kami sa bahay. Purihin ng Ama. Di po ba? Ang dami nating maibabahaging kaukulang nagaganap sa buhay natin kung ano ang nasa ng Amang ipakahulugan natin sa kasalitang malasakit. Salamat po sa Panginoon. At kung ikaw nasasadlak sa dusa, itaas mo ang kamay mo, aabutin ng Ama. You raise me up. Para po sa iyo, mahal na kapatid, I love you, Mami Grace. Para sa iyo, I love you po. Habang umiikot po ang Papa kahapon, narinig po namin ng kapatid na Ana itong awiting ito. Kaya po ito ang pumukaw sa damdamin ko upang awitin. Kapag ika'y nawawala ng pag-asa, ang buhay mo'y tila walang saysay. Tumingin ka sa itaas, kaibigan. Kamay ng Diyos dapat mo abutin. Iangat ka niya sa kalwalhatian, itataas niya ang pangalan mo. May sigla, galak sa iyong puso, itataas kanya mga anak. Iangat kanya sa kalwalhatian, itataas niya ang pangalan mo. May sigla, galak sa kanyang puso, itataas kaniyang mga anak. Iangat kaniya sa kalwalhatian, itataas niya ang pangalan mo. May sigla, galak sa kaniyang puso,
itataas kaniyang mga anak. Iangat kaniya sa kalwalhatian, itataas niya ang pangalan mo. May sigla, gala sa kanyang puso, itataas kaniyang mga anak. Iaangat niya ang pangalan mo. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Maraming salamat po, kapatid, sa napakagandang awitin. Ninamnam niyo po ba yung lyrics? Napakaganda, ano po? Tataas tayo ng ating Panginoon. Susunod ko pong tatawagin na yung Mother of the House, si Mother Mami Maris, na kung ano ang kanilang naranasan sa pagsalubong sa ating Papa, Pope Francis, na kung ano ang kanilang nadama sa mga mensahe ng ating Papa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po, Ama, muli sa panibagong araw na ito, sa pagpasok ng panibagong linggo na punong-puno ng pag-asa. Pinupuri po namin kayo at pinararangalan sa bawat kaganapan, sa iniwan na kaukulang mensahe ng inyong kinalugdan, ang aming Pope na pinaging dapat mo na maabot ang bansang Pilipinas. At mismo ang inyong kinalugdan, ang aming mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw ay ibinibigay ang marapat na mula sa iyo upang matutunan namin ang iyong kabanalan at tuwirang makatupad ng ayon sa iyong kalooban. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, ang ganda po ng tema ni Tita Lina, ano po? Sino po bang nakarating kahapon doon? Wow! Ang daming pagninilay na dapat kang kamtin ng bawat isa. At ipopokus ko po doon sa sinabi ni Tita Lina na isa sa mga mensahe ng ating Pope ay yung malasakit. Yung ibigay mo, yung sarili sa kapwa mo ng buong pag-ibig. Yun po yung talaga pong habang naririnig ko po ang bahagi ng kapatid kong matangkad na ito, na sabi nga, mahirap gawin bilang tao ang malasakit kung wala ang patnubay ng banal na espiritu. Ngunit minsan po, kagustuhan man ng banal na espiritu na yung malasakit na yun ay tupdin ng tao, kung mas lamang ang pagkatao sa isip niya na ito ay kontrolin, hindi pa rin makagagawa ng malasakit. Amen po ba yun? Amen po ba yun? Opo, kagaya po ng kaganapan po kahapon, bago po kami lubisan, dito, umpisahan ko po, may mga kapatid po ako naka-diaper. Ibubulgar ko po kayo, naka-diaper po sila. Ngayon po, para po sa akin, nagbaon naman din po ako ng baby diaper upang in case na po na ako po ay maihi, madali na lang po, ano po, yung kaganapan. So, sabi ko, habang naglalakbay po kami, sabi ko, Ama, ang panalangin ko po talaga ito, mula pa nung simula na nawa ang pagbisita po na ating Pope, lalo na sa araw ng 18, ay makulimlim na lang. Siyempre po bilang tao, sayang po yung pampaganda na ibinibigay sa amin ng Ama. Matutupok po kami ng init. Yung bilang tao, ano po? Sabi ko, Diyos ko, pag mainit na mainit, masusunog ang aming balat. Parang ganon. Subalit alam ko, Ama, na kulimlim ang ibibigay mo para walang mainitan. Subalit hindi lang po pala kulimlim. Ulan pa. Subalit yung ulan na yun, hindi ko po iniisip na bagyo yun. Yun po yung walang humpay na biyaya na ibinaba ng ating Panginoon ng pagdating po ng Pope. Buhay pa bang Diyos? Amen po ba yun? Bakit pong biyaya? Habang ando na kami, syempre po, ang bus po ay
dumaan ng dapitan. Wala nang, marami na po, sarado na po. Kaya yung 3 bus na yon, alam ko nahiwalay, yung 2, at nakapark po sila sa Divisoria, kami naman po ay PICC. Amen? Pagdating po namin doon, so wala nang, maglalakad po kami hanggang Quirino. Nang naglalakad po kami, alam ko po, dama ko po na nakadaloy na po ang banal na espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching. Napakabilis po. At ewan ko lang po si Jassel kung nakadama na magkahawak kamay po kami ng papunta doon. Talaga pong pinagmamasdan ko po ang hakbang ng ating mahal na Apo Kunching. Kahit napakarami pong taong sunod-sunod, hindi po siya nababangga ng mga tao at wala siya nababanggang mga tao, kundi binibigyan talaga ng way ni God kung paano siya maglakad. Kasama si kapatid na Marie at iba pa po nating mga kapatid na hinahabol pang paghakbang ng banal na espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching. Alam niyo po, pagdating po namin doon, sabi ko, Ama, wala akong diaper sabi ko. Sa puso ko, wish ko lang po sa puso ko na nawa, malapit kami kahit sa Portalets po na CR, o dili ka may malapit na pwedeng magbayad ng CR, para po kami may makaihi. Alam niyo po, ang dinudulog po pala ng mahal na Apo, at sinampit po niya sa amin ni Nanay Myrna, sana ilagay tayo ng Ama sa malapit na CR. Boy po bang Diyos? Amen po ba yun? Eto na po ang kaganapan. Talaga po, napakabuti. Ano po? 8:00 pa lang, wala nang signal sa Manila. At bandang 10:00, mahigit, doon na nag-aya ang mahal na Apo na siya'y magsi-CR. So umuulan po, makulimlim. Sumama po ako, dala-dala ko po yung bag ko na may baon. At syempre po, kahit pa paano may kunting baong pera, Nang paandun na kami, sabi ko, mahal na Apo, ang mga establishmento po pala dito, bukod sa kainan, mga hotel. Sapagkat yung hotel doon sa tapat na yon, yung tinatawag na Aloha Hotel, yung doon po naka-barracks ang mga militar nung araw na yon. Kaya kami po kasama si Chris at si Dico, kaming 4 po, pumasok po kami. Kung pwede na, parang osyoso lang gagawin namin na kung pwede kami maki-CR, ay nakita namin hotel pala yon. Purihin ang Aba. Dahil ang mahal na Apo ang nangunguna, so pinapasok po kami kaagad. At sabi ko, wala siguro nakababatid na may ihian dito. Bakit kami lang? Ang nakita ko yung mga naka-check-in doon, nakaupo sa lobby. So hindi halata na kami ay mga dayo lang. Dahil nakabihis naman din po ng maayos at may ng Pope, akala din po siguro nila naka-check-in po kami doon. Amen po ba yun? Kaya napaganda po ng aming inihian. Tuwan-tuwa po kami ng mahal na Apo. At yun na po yung pagkakataon. Ipapasok na po ngayon yung malasakit. Habang andun po kami, paglabas po namin ng CR, ito po ang hindi ko po hindi-remind lang sa akin ni Chris. Paglabas po namin ng CR, may nakadaupang palad ang ating mahal na Apo na ngiti lang ng mahal na Apo, lumingon po yung pare. Kaputi po siya, tapos may pula siya dito, pare po talaga. Nangumiti lang ang mahal na Apo, parang sabi ng mahal na Apo, Father, parang ganon. Tapos nagmano po ang mahal na Apo, at sumunod din po ako nagmano. Alam niyo po, ang sabi niya, ginanong po ang mahal na Apo pati ako, tapos sabi niya, kabababa ko lang, galing UST, at kabibless lang sa akin ni Pope. Boy po bang Diyos? Amen po ba yun? Then yun na po. Pagkatapos po nun, sabi ko, mahal na Apo, mamaya na tayo. Kasi 10, 11, 12, 1, 2. Kung 3 po ako siya dadaan or 2 o'clock, 4 na oras tayong tatayo, mababasa. Wala pa akong raincoat na dala. Kundi sombrero lang, tapos ang mahal na Apo andun, wala din. Ngayon sabi po ng mahal na Apo habang nakaupo kami, nako kapatid, sabi niya umuulan. Paano kaya sila? Ang isip niya, habang andun kami sa harapan, ang isip ng mahal na Apo, yung mga alagad at mga kasama na naiwanan. Paano kaya sila? Wala silang panglagay sa ulo. Wala silang kapote. Sabi ng mahal na Apo, di ko puntahan mo muna sila at silipin mo. Yun po yung isip niya. Silipin mo muna sila kung nababasa sila o hindi. Andun yun po ang isip ng mahal na Apo. Pero kami po, napakaganda ng kalagayan namin doon na kami nakaupo sa lobby. Pagkatapos po nun, nung mga bandang 1:00 na, may nakatabi nga po kami na 2 babae na mayroon siyang anak sa GMA 7 na nagtatrabaho. Subalit hindi niya mahinga ng para makapunta. At naramdaman ko po nung oras na yun na siya may pandama. Dahil nagtanong siya, bakit sa Pampanga, sabi niya, ang tawag, ano ba yung tinatawag na Apo?
Pero hindi po namin pinakikilala si Apo Kunching na siya si Apo Kunching. Nung oras lang na yun, dadama ko na kailangang ipasok ko na yung para sa Diyos. Amen po ba yun? Po ba ang Diyos? Sinamantala ko na. Sabi ko, ma'am, sabi niya, taga saan po ba kayo? Ganyan po. Hanggang ganito, ganyan, nag-usap-usap. Tapos sabi ko, pinaliwanag ko po yung Apo. Yung Apo po kasi sa tawag ng mga taga-Pampanga, minsan sa akin pong kaalaman, yung mga matatanda na nanay, ang tawag nila Apo. Apo minsan, yung mga matatandang babae or dili kayo lalaki. Subalit, ang Apo po, may kaukulang tawag din na nakaugnay sa kataas-taasan sa ating Panginoon. Ganun po. Pero hindi ko pinakilalang si Apo Kunching yung kaharap niya. Alam niyo po, naramdaman ko po na siya ay kapamilya. Kung paano siyang naniniwala at nagtitiwala sa ating Diyos. Kaya doon ko po na ipasok. Nakarating na po ba kayo sa Pampanga? Oo, sabi niya, ang dami kong customer dyan. Sabi niya, na kumukuha sa akin ng mga damit, nag-wholesale po siya, export po ng mga damit. Sabi ko sa kanya, baka naman po may pagkakataon kayo na kapag napunta kayo sa San Fernando, dumiretso na po kayo ng Candaba sa Divine Mercy, Paligid, Pampanga. Boy po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Hanggang nag-usap-usap, hanggang sumama na nga po. Nang pagdating po doon, sadyang napakabuti ng Diyos. Doon ko po naramdaman na doon ko po nakita, nang makita ko po si Pope, although malayo na siya ng lumingon, sumigaw po ako, Pope, Pope! Malayo po na siya lumingon. Ito po hanggang ngayon sa maliit ng tataw ko, nakita ko po yung mata niya, na paglingon niya na may ngiti sa kanyang pisngi. Ito po yung naramdaman ko. Oo, excited ako na makita siya. Subalit, ang higit na naramdaman ko, yung lapat na puso niya para sa masa. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Anong lapat na puso niya para sa masa na mula sa Diyos? Pakiramdam ko po sa kanya, wala siyang reserve sa sarili niya. Madali siyang lapitan, na napaka-ordinaryo mo lang. May bibigay mo yung para sa kanya, na wala kang iisipin baka hindi niya tanggapin, baka hindi dapat na ito lang yung ibigay ko sa kanya. Wala po siya. Yun ang naramdaman ko sa kanya. Sa kanyang kababaan at sa kanyang pagka-ordinaryo at payak na mamamayan, doon ko po nagkaroon ng lapat sa puso ko. Buhay po ba ang Diyos? Opo! Doon ko po naramdaman na bukas sa malasakit. Walang sinisino kahit sinong tunguhan. Walang sinisino kahit ano pa siya. At walang sinisino, kahit marumi, mabaho o ano pa, na sa dakong ito'y nagaganap rin sa katauhan nating mahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, gaya nga po ng hinalimbawa ni Nanay Myrna, hindi po sa pag-angat ng sarili, yun lang po yung malasakit na tinupad po namin kahapon, na sabi ko nga, nakaganap tayo ng misyon. Na hindi mo inaasahan, pwede pala yun kahit anong bagay lang na pwede mong ialok. Bakit pinaisip po sa akin na nakita ko po kasi ang daming giniginaw. Ang daming giniginaw sapagkat basang-basa na sila. Pinaisip sa akin ng Panginoon na may baon pala akong chocolates. At alam ko po nakakalaban po yun para magkaroon ng init ang katawan mo. Binuksan ko po, sabi ko, bilang pagkatao, para ayoko po maging mayabang dahil chocolate pa, nagbaon pa? Hindi po eh. Andun yung puso ko na pwede naman namin kainin kanina sa bus. Subalit hindi po nagkaroon ng pagkakataon na doon kainin dahil hindi rin po kakasya sa amin. Subalit dahil sa karampot po na yon, purihin, dakilaan ng ating Panginoon. Sabi ko, bubuksan ko na lang ito, bibigyan ko yung mga kapatid kong alagad dahil giniginaw, pamatid uhaw, pamatid gutom lang po para may maigiling ang tiyan. Habang binibigay po yon, ang dami po nakatingin sa amin, hindi namin kasamahan. At nang nakita ko po na halos nakaabot na yung ibang mga kapatid kong kasama ko, sabi ko, sige po, ngumiti lang, sige po, kumuha po kayo. Alam niyo po, nag-abutan po yung mga kamay para lang makatikim nung karampot na hain na yon na mula sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? At habang naglalakad kami, sabi ko, Ama, maraming salamat. Sa katotohanan lang, sa paglalakad po namin, walang kumpay na panalangin ng Ama namin ang aking inuusal at Ama Ginoong Maria dahil sa dami ng tao na yon,
pag nagtulakan, sigurado madadapa kami. Amen? Purihin dakila ng ating Panginoon na ganun po pala. Minsan, ang pagmamalasakit, maaaring may misinterpret ng tao. Kapag mababaw lang ang kaalaman mo at pandama ukol sa malasakit, nagiging misinterpretation ng isip at puso ng tao na kapag ang nagbibigay lang ordinaryo na hindi naman usual nilang nakikita na nagbibigay, maaaring sabihin mayabang. Amen? Sige po, katotohanan po yan, nagaganap po yan. Mayabang o gusto lang niya sigurong parangalan. Hindi po. Hindi po. Naroon po yung kaukulan na kapag ang Diyos ang tinanggap mo na maghari sa puso mo, iwan mo na ang sarili mo dun eh. Amen? Kundi tutupad at gaganap ka na lang, hindi dahil ikaw, kundi yung gumagamit sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, yan po yung napakasarap, ano po? Magmalasakit. At ang pagmamalasakit, maraming paraan na pwede mong gawin. Amen? Hindi lang sa material na bagay, at hindi lang din po sa kaukulan na, sa oras na yon. Maraming paraan. Isa sa malasakit na masasabi ko po para maiabot sa lahat ay yung panalangin. Amen? Malasakit ay ang panalangin ay isang malasakit. Doon sa kaukulang, hindi mo kayang ibigay ang ano pa mga bagay, material o kahit ang sarili mo. Subalit ang panalangin mo, kapag ito ang binigay mo sa kapwa mo, may tutupad na Diyos na totoo na siyang hindi marunong tumanggi sa kapwa-tao. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, hanggang ngayon pa rin po, nagsusumika pa rin po ang isang kapatid na Marisa na makaabot sa malasakit. Na sabi ko nga, nagkaroon ako ng takot na maganap sa kapwa ko ang naganap sa akin. Alam niyo po, minsan, kailangan po kasing danasin eh. Para maibigay mo ng full yung sarili mo, kailangan po kasi danasin. Na kung naranasan mong nagutom, hindi mo ipadadama sa kapwa mo na sila'y magutom. Amen? Kaya sabi ko nga, kay kapatid na Pearl, pagdating ko kay Mami Beth, naluluha po ako eh. Sa galak, na kahit karampot lang na pagtupad sa Diyos, nararamdaman ko po yung hindi pala ako naliligaw sa pagtaha ko sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At doon ko rin nakita na napakalaki ang sangkap ng pundasyon mula pagkabata na mayroon ka na talagang damdamin sa puso mo na ikaw ay isang mabuting Kristiyano. Amen po ba yun, Mami Beth? Opo, malaking pundasyon din po yun na mula sa Diyos, mula pagkabata kung paano yung dinanas mo. Na sabi ko nga, kailangan pala lagi mong isama yung sarili mo sa nararamdaman ng kapwa mo para hindi mo maipahintulot na sila'y saktan mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. At sa tema na malasakit, totoo po yun. Hindi ko na po ilalagay sa malayo ang aking sarili po, ang aking babahagi na sa tuwing may nakikita, sa amin po, may mga hinahawakan po ako ng mga boy, mga Hugo Boys ko, at syempre kasambahay. Nararamdaman ko yung nararamdaman nila. At ang maintenance na pinadadama ko sa kanila, lagi ko silang binibigyan ng kaukulang ganito po. Kapag pinagsasabihan ko sila, ina-advisean ko sila, at nararamdaman ko na parang hindi matanggap ng puso nila, sinasabi ko sa kanila ganito, ariin yung sa inyo yan, at hindi sa akin. At aaminin ko rin sa inyo, na yung ginagampanan nyo, kahit sumisweldo kayo, hindi ko kayang gawin. Kaya hindi ko man maibigay yung gusto nyo talaga na malaking sweldo, idinadaan ko na lang sa pagkain, na yung kinakain ko, kinakain nyo rin, at hindi tira-tira. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun po pala, sapagkat
Ang takot ko, kapag hindi mo pala pinadama sa kapwa mo yung ganon, maaari isang araw ay ipahintulot ng Diyos na madama mo kung ano yung nadarama ng kapwa mo para makapagnilay ka. Amen? Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung naramdaman ko kay Pope, yung kasimplihan niya. Nakita niyo po, pinokus po yung bag na bitbit niya na dala-dala niya. Hindi niya pinabitbit kahit sabihin natin na siya ay napakataas, napaka-ordinaryo po ng bag at yung kanyang sapatos is napaka-ordinaryo din. Namumuhay talaga siya ng payak, kapantay ng mga ordinaryong tao. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, salamat sa Ama sapagkat may isang apo kunching sa dakong ito na sa aking lakbayin sa buhay ay nasumpungan ko ang tipanan niya, ang dakong ito. Upang ang salitang malasakit, kahit hindi man paniwalaan ng lahat yung ginagampanan mong karampot, alam ko na galing sa puso. Sapagkat hindi mo matutupad ng matagal ang isang malasakit kapag kayabangan lang ang hinihintay mong kapalit. At hindi mo rin matutupad ng matagal kung ang gusto mo lang kapalit ay maging marangya ang iyong pangalan. At hindi mo rin maitutupad ng matagal kung nasa isip mo lang na gusto mong gawin. Kundi matutupad mo ng matagal at walang pagkasawa dahil ang tumutupad sa'yo ay nasa puso mo nakatahan. Buhay po ba ang Diyos? Yun po yung aral na sa tuwi-tuwi na po ay hinihimay-himay ko po bilang pagkatao at bilang tumanggap sa Espiritu. Sapagkat napakalaki po ng pagkakaiba. Kapag malasakit tao lang ang gagawin mo na ikaw ang gagawa, may limitasyon. Amen? At pwede mo siyang tanggihan. Subalit ang ating Ama, baliktad. Alam niyang wala ka na, may pinatutupad pa rin siya sa'yo upang pagmasdan ka niya kung nasaan ka na sa pagtupad sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At ito lang mga kapatid, sa aking pagninilay po, isisingit ko na rin, bakit pinahintulot ng Ama na itinakda na may bagyo at umulan upang sukatin din po ang pananalig at pananampalataya ng mga Pilipino kung kaano sila katatag, manindigan sa pagtitiwala sa Diyos. Nakita niyo po, 7 million ang umattend. Bata, naka-wheelchair, alam niyo po, talaga pong makikita niyo po ang kaukulan na pinasilay. At ngayon ay sumikat ang araw na pwede namang gawin kahapon. Amen? Subalit buhay ang Diyos. Sapagkat doon pa lang sa kaganapan na yon, nasa pamamagitan po ng ating pagsilay sa kaganapan na ginagamit man po siya ng ating Panginoon, alam ko po na ilawak ng ating Panginoon, ng ating Ama, sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, sa pangalan ni Kristo, ang wagas at tapat na pagmamahal sa ating lahat mga Pilipino. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ito po iwanan ko po sa inyo. Sa dakong ito, nagkaroon na po ng, kung kayo po'y magninilay, ang bawat aral ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, kung paano ang nilalayo niya sa tuwina na tayo'y malinisan at maisabuhay ang tama at tumpak na aral na mula sa ating Panginoon, mas madaling tupdin kapag ang nagbibigay ng aral ay ginagawa po niya. Kaya hambing po sa ating mahal na Apo Kunching, hindi lang aral na ibinubukan ng kanyang labi, kundi siya mismo ay gumagawa doon sa kalooban ng ating Panginoon kung paano po niya inaabot ang lahat ng tao, mahirap man, malayo man, wala man pahinga, wala man tulog, kapag inatas ng Diyos, walang reserve na ibinibigay niya ang para sa Kanya. Muli, nawa po, tayong lahat bilang mga anak ng Diyos, may tamang pattern na ibinaba, tupdin po natin ang marapat upang Ama ay magalak. Muli, magandang umaga po sa tanghaling ito. Maraming salamat po, Mother. May natutuhan po ba kayo? Andiyan na po ang ating mahal na Apo. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Inaanyayahan po ang lahat na